Hello, magandang hapon sa atin dito sa Montreal, ating mga kabayan, mga Pilipino, at madaling araw na sa Pilipinas. Magandang umaga. Pare ko, ito, nandito tayo ngayon sa may Queen Mary at ating papasyalan yung magbubukas daw na coffee shop dito sa Queen Mary at ang ating kababayan Pilipino ang may-ari. Soft opening ngayon, ating tamang papasyalan para ating makapanayam yung may-ari ng kababayan nating Pilipino dito sa Montreal. At malapit na tayo, tatawid lang tayo doon sa kabilang kanto at ating pupuntahan ang coffee shop ng ating kababayang Pilipino. Ito. At tatawid na tayo. Ito yung tatayo na to ng coffee shop. May bakery na to doon sa may Along Victoria. Mga 4 years na siya na mayroong bakery. Ito ating puntahan na. Ay, dati pala itong GRS Cafe na Pilipino rin may-ari, binenta pala. Ito at ating pupuntahan. Ayan, soft opening. At order tayo ng pagkain. Yan, may pansit, may menudo. Pagkain Pinoy talaga. Hello. Why? Why you looking at me? May bata kasi nakatingin sa akin. Ayan, may dipstick, may igado. Wow, talaga naman. Kakagutom na nga. May adobong baboy at kalderetang manok. Ayan. Ano ba to? Ating buklatin na. Uy, pritong tilapia. Ayan. Anong isda ba yun? Pampano ata. Lumpia. Ayan, yung mga pagkain nila dito. Talagang yung mga kapwa ko Pilipino, ito, soft opening daw ngayon. Punta na kayo dito at ating tikman ang mga pagkain Pinoy dito sa Montreal. Ayan, eto, umorder na tayo ng ating pagkain, bistik at saka isang kanin. Ayan. Dati itong coffee shop din na JRS, hapagkainan. Yan ang dating Ito yung kanilang restaurant at si Ate Rosie ang nakakuha. Yan, ito yung dining nila. Yan. Ate baby. Hello. Ayan. From Metro, Plamondon, Snowdon, mga siguro mga 10 to 15 minutes walk. 10 to 15 minutes walk hanggang dito. Pag pupunta kayo, walang sasakyan, Metro Snowdon, along Queen Mary, 15 minutes, mga maglakad. Para doon sa mga sasakyan, yan, dito sa Queen Mary, yan. Ayaw ko kung madali kumuha ng parking dito. Yan. Yan at iniintay natin yung ating order. Ayan sila. Ayan. Baka may libre. May 50% discount ata. Joke lang. Ayan, tubig lang ang in-order natin. Hindi tayo may inom ng soft drinks eh. Yan, kaya tubig lang tayo. Yan, hintay lang natin yung ating order. Ang kanila mga design sa dingding. Yan, ang wake up smiling is every moment. Yan.
Yan, may painting sila na simbahan ng St. Joseph Oratory. Yan. Yung mga ating design nung araw pa yan eh. Mga tinidor kutsara. Ayan, bahay kubo sa bukid. Talagang Pinoy na Pinoy ang dating. Dumating na yung ating pagkain. Yan. May itlog pa sa ibabaw. May atsara, may kamatis, sibuyas. Yan. At ating kakainin na. Isa sa pinakamatagal ng bakery dito yung Filipino Fiesta. Noong araw pa yan, 1970s pa ata sila dito. Kain na kuya. Ano, sarap. Yan, mga Pilipino naghahanap na makakainan. Lalo dito, along mga Queen Mary. May bagong bukas na naman tayong Filipino store dito, ha. Roast Cafe. Yan, ha. Ating inyong puntahan na. Almusal, yan, tanghalian, hapunan. Matatapos na yung ating summer this week. Tapos na. At autumn season naman ang ating susunod. Abangan nyo mga pare ko yung ating mga susunod na content. Ang ating pupuntahan yung mga magagandang gagandahang mga puno, mga kulay na puno dito sa Montreal during autumn season. Lalong-lalo na dyan sa Beaver Lake. Yan maraming turista nagpupunta dahil sa magandang tanawin dyan. Tulad dyan sa Westmount, yan. Montreal. Yeah. Yeah, so this area is you call it turo-turo because you point your food. In Filipino, it's turo-turo. Itong katapos ng pandemic, lalong maraming Pilipinong nagka-interest magtayo ng negosyo dito sa Montreal. Dami na ngayon, sunod-sunod na. At katulad nung katatapos silang na extravaganza, ng fiesta extravaganza ng mga Pilipino rito. At sila, mga may tindahan dito, mga may restaurant, kainan, nakikituin sila sa festival na yun. Tuwing summer, maraming food festival dito. Mga dinadayo ng mga kapwa natin Pilipino. Maging ang ibang lahi, nakikituin sila. At yung iba, natututunan na rin kumain ng pagkain ng Pilipino. Yan. Isa rito sa pinakamatagal na talagang successful na kanilang negosyo, yung Manila Cuisine.
Napakaganda ng kanilang restaurant dyan sa Victoria, malaki. At saka mayroon silang food truck na dumadayo sa iba't ibang lugar para mag-present na kanilang mga pagkain doon. Marami din ang isang order, marami yung kanin. Sa tulad dating mahihina na kumain, diyan na natin maubos. Ang sarap yung atsara. Ayan, dumating na yung ating biyari ng Rose Cafe. Ayan. Ayan, nagulat pa siya na dito. Nagulat ako, akala ko sino pogi. Ganon? Ayan, ayan na opening niya ngayon Ayan yung mga natin Pilipino, puntahan nyo na sa Ate Rosie dito. At may 50% discount daw. Oo, ngayon na. Baka magkamali ka, bukas wala na. Eh, bukas wala na. Wala na. 50% discount, it all you can pa. Oo. Ayan. Flex mo na. Flex na. Na-flex mo na? Oo, kayo na. Maya-maya, hanggang doon sa labas, maya-maya. Ano ka na? Sabi mo ka, habang andito ka. At least signing ka. Ayan, mga parikoy, at tayo palabas na. Ito at ang opening nila ay ngayon, opening September 8 at October 8 daw ang kanilang grand opening. At ating babalikan siya sa grand opening. Yan, siya dating JRS Cafe. At nabenta nila ngayon at ang may-ari na ito ang Rose Cafe na may restaurant din dyan sa Along Victoria. Yan, natin kukunan lang ng patap. Okay, hanggang dito na lang mga parkoy. At maraming salamat sa ating mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyo lahat. At pakivisit ang ating old videos para makita nyo ang mga nagawa na natin content na magandang lugar dito sa Montreal. At abangan nyo ang ating autumn next week na. Ang ating autumn season. Abangan nyo yan mga parkoy. Okay, bye bye.